Hello guys, good morning. So ayun guys, ngayon lang ulit ako nakapagawa ng video kasi um, ayun, busy din guys. Busy sa pagpa-practice ng pagda-drive. So ayun guys, update ko lang kayo guys sa yung aking biometric. Tapos na ako nag-biometric. So kakatapos ko lang. So ayun guys, ang nangyari is ang aking schedule ay 12. Tapos siguro umalis kami dito is 10 kasi sabi ng asawa ko is isang oras kalahati papunta dun. So nakarating kami dun guys 11:20 mga ganon. Tapos yun na guys, nung pagdating na namin dun guys, binaba na ako ng asawa ko doon sa kasi medyo malayo-layo yung parkingan, sobrang ginaw, sobrang malamig. Sabi niya, baba ka na dito, tapos pasok doon, pasok ka na sa loob, hintayin mo na lang ako sa loob, sabi niya. Tapos hindi ako pumasok sa loob guys kasi takot ako, hindi ko alam kung anong gagawin ko doon sa loob. So hinintay ko siya sa labas. Yan, medyo malayo-layo, siguro mga 10 minuto bago siya nakarating. Okay, mga 15 minutes bago siya nakarating sa akin. Tapos kasi aywan ko ba't siya natagalan din mag-park. Tapos yun guys, hinintay ko siya, ginaw na ginawa ko dun sa labas kahit may coat ako, may coat ako. Tapos naka rubber shoes lang kasi ako. So yung rubber shoes, pasok na pasok yung lamig dun sa paa mo. Kasi hindi ako naka winter shoes, ganun. Tapos sabi niya, bakit hinintay mo ako dito, ganun, di ka na lang pumasok. Sabi, hindi ko alam yung gagawin ko sa loob eh. Sabi kong ganun, baka mamaya saan ako mapunta. Tapos yun na guys, ang nangyari kasi papasok na kami sa loob guys. Ang nangyari kasi may sakbit-sakbit man lagi na baril yan pag umaalis kami. So papasok na kami, nakita niya yung signboard na bawal magdala ng baril. Ayun na naman guys, sabi niya babalik ako sa kotse, iiwan ko to doon kasi bawal pala magpasok nito doon. So ayun na nga guys, kasi 15 minutos na lang schedule ko na. So yun, ang nangyari, pumasok na ako sa loob. Hindi ko na siya hinintay kasi babalik na naman siya sa nilalagay niya yung kanyang baril. So pagdating ko dun sa loob guys, nagtanong-tanong na lang ako. Yung unang pintuan is for interview, ganun. Tapos yung paglakad pa ako konti, nakita ko na yung biometric. So yun, may nakapila doon. Tinanong ko kung ito ba yung pila para sa biometric. Sabi naman nung pinagtanungan ko, oo. So yun, pumila ako doon guys. So siguro mga pang 15 ako guys, o mahigit 10, mga ganon guys. Tapos mabilis lang naman yung pila guys. Tapos nung tinawag ako doon sa loob, tapos tiningnan, ano bang tawag doon guys, screening. Tiningnan yung pinilapan mo, tapos yung request galing sa immigration na mayroon kang appointment for biometric, ganun lang. Tapos hiningi yung ID ko. Tapos yun guys, tapos na siya mag-screening guys, tinatakan niya yun, may tinatak siya doon. Tapos yun, after nun guys, may tumawag na naman sa akin sa bandang dulo. Tapos pagtawag sa akin guys, diretso na ako doon sa loob. Tapos yun, doon na yung fingerprint, ipi-fingerprint ka guys. Tapos photos. After that, tapos na. Ganun lang, kabilis. So wala pang 5 minutes, tapos na ako. Kaya nung paglabas ko doon sa biometric room, andun na yung asawa ko sa waiting area, naghihintay na siya. Sabi niya, tapos ka na, ang bilis mo naman. Sabi ko, oo. Sabi ko, tapos na. Ganun lang pala kabilis yun. Sabi ko ganun. Kinakabahan pa ako. Sabi ko, hindi ko alam yung gagawin ko. Baka mamaya may itanong sa akin na hindi ako naka-ready. Ganun. So, hindi naman guys, wala naman usually itatanong sa'yo. Kasi sa akin, wala naman halos tinanong. Basta pagpasok ko sa loob, kasi
sa labas pa lang ng screen, nakalagay na doon na kailangan yung appointment letter from immigration, then yung form, tapos valid ID. So, bago pa ako tawagin guys, nilabas ko na talaga yun sa bag ko. Naka-ready na yun. Kaya nung ako na yung next, nung tinawag na ako na binigay ko na yung 3 na yun automatic. Tapos, kaya ganun lang kabilis guys. Tapos, yun na, wala naman tinanong sa akin. Tapos, diretso na ako sa biometric. After that, wala na. Tapos, ganun lang guys, kabilis. So, yun lang guys. Bye-bye. See you on my next video guys. Thank you.